Mo ba kung ano ang langkawas? Hello mga ka-agri. Ngayon meron tayong bagong koleksyon ng pangtanim. Binigyan tayo ng langkawas. Itong langkawas po ay pamilya ng mga luya, pamilya rin ng luyang dilaw. So sa video na to, pag-uusapan po natin kung saan siya ginagamit at paano siya itanim. May nag-message po pala sa agrinihan, nagtatanong siya kung ano daw yung abono na pwedeng ibigay sa mga luya kung gagamit tayo ng synthetic or chemical fertilizer. So sasagutan natin yan sa video na to. Coming up. Itong langkawas itatanim din natin dito sa gilid ng ating garden na tinatawag ko pong plant and forget. Kasi ito pong langkawas tulad din ng luya at ng luyang dilaw, hindi siya alagain. So kahit po hindi natin siya diligan araw-araw, kahit po medyo malilim, mabubuhay at mabubuhay itong langkawas. Alam nyo po sa ngayon napakahirap na pong makakita ng ganitong klaseng tanim, itong langkawas. Sobrang bihira siya makita sa mga palengke. Madalas po ito ay itinatanim ng mga kapatid nating mga katutubo. So ito ngayon pararamihin natin dito sa ating garden. Dagdag siya sa ating mga koleksyon. Meron tayong luyang dilaw, native na luya, tapos itong langkawas. Kahit po magka-itsura sila ng luya, itong langkawas, ang lasa po nito, hindi siya tulad ng luya na maanghang. Medyo light po yung lasa ng langkawas. Ito ginagamit po sa Southeast Asia, tulad ng Thailand, Indonesia, tsaka Malaysia. So makikita rin natin ito sa mga recipe tulad ng curry, ng Thai soup. Ito po yung hinahalo nila. Nakakatulong din po kasi itong langkawas para alisin yung mga lansa doon sa mga ingredients na lulutuin tulad ng karne, isda at iba pa. Meron po itong health benefit tulad ng luya, ng luyang dilaw. Itong langkawas ay anti-inflammatory. Nakakatulong siya para pigilan yung mga pamamaga. Tsaka yung meron siyang antifungal property. So dinidikdik at kinukuskus po dun sa mga skin allergy tulad ng buni, ng an-an at iba pa. So ngayon naghukay na po ako dyan sa unahan para itanim itong langkawas. Pero bago yon, sagutan na natin yung tanong ng ating follower kung paano daw mag-apply ng synthetic fertilizer. Ano ba yung pwedeng gamitin? So kapag ka nagtanim po kayo ng luya, unang-una kailangan po yung preparation, land preparation. So yan po ay napaka-importante. So tulad po dito sa gagawin natin na taniman ng langkawas, maghuhukay muna tayo. Yan, tapos aalisin natin yung lupa, hindi natin siya ibabalik. Then pupunuan natin siya ng organic matter. Pwede kayo maglagay ng tuyo na manure tulad ng dumi ng manok tsaka dumi ng baka. Haluan nyo po ng carbonized rice hull. Yan po yung ating land preparation. Then itatanim na yung luya. Tapos after 3 months, magkakaroon na po siya ng mga 3 hanggang 5 usbong. So yung usbong, ito po yung mga tubo ng mga dahon. So after 3 months, mag-apply na ng fertilizer. Ang pwede nyo pong gamitin dyan, yung complete fertilizer para balanse yung nutrients. Yung iba kasi gumagamit lang ng urea. Yung urea po ay 4600. Ibig sabihin, nitrogen lang yung meron dun sa urea. Pampadahon lang. Yung iba ginagamit complete na para meron siyang sa dahon, meron siya sa ugat, tsaka meron din siyang pampabulaklak. So gagawin nyo lang po, maghuhukay kayo mga 2 to 3 inches yung layo dun sa puno. Kailangan po hindi malapit. Yan, pag naghukay kayo ganyan, dyan nyo po ilalagay yung fertilizer. Mga 1 hanggang 3 kutsara ng complete fertilizer. Huwag po masyadong malapit sa ating luya kasi pwedeng masira yung ating tanim. So pagka nabudbud nyo na, tatakpan nyo ulit ng lupa para hindi po ma-wash out. Then kung yung itsura ng inyong pataniman ay slope pababa, ilagay nyo po yung fertilizer dun sa part na mataas para kung uulan or nagdidilig tayo, yung nutrients mapupunta dun sa tanim. Kasi kung dito siya sa baba at umulan, ma-wash out lang. Tapos, hindi mapapakinabangan ng ating tanim. Nakalimutan ko pala, before kayo mag-apply ng chemical fertilizer, make sure na nakapagdamo kayo
sa paligid ng luya. Kasi kung nag-apply kayo ng fertilizer at may mga damo, yun po yung makikinabang ng binigay niyong fertilizer. Sayang lang yung abono. So nasundan niyo po ba? Yung unang 3 buwan, kukuha muna siya ng nutrients dun sa nilagay nating organic matter sa lupa. Then pagdating ng pangatlong buwan, yun na yung unang application natin ng complete fertilizer. Then after 2 months ulit, pang 5 month na, doon naman kayo ulit mag-a-apply ng complete fertilizer pa rin. Same procedure, mag-ukay kayo mga 2 inches mula dun sa puno, tapos 1 hanggang 2 kutsarang abono. Kung drenching naman or dilig yung paraan ninyo ng pag-apply ng abono, yung isang lata ng sardinas, itimpla nyo po sa 16 liters ng tubig o yung isang knapsack sprayer. Tapos idilig nyo po sa tanim ng isang lata rin ng sardinas kada puno. Then pagdating ng pang 8 buwan, diyan na po magsisimulang lumabas yung bulaklak. So mag-a-apply naman po kayo ng fertilizer na mayaman sa potassium, yung 0060, para mag-bloom yung bulaklak at lumaki po yung mga rhizomes dun sa ilalim ng lupa. Para pag-harvest natin ng 8 hanggang 10 months, malaki po yung laman ng luya. So yan po yung paraan kung chemical fertilizer yung napili ninyong gamitin sa mga tanim nyong luya. Tandaan nyo po, pagka gumamit kayo ng synthetic or chemical fertilizer, meron po yung gastos. Mahal yung fertilizer. Kaya posibleng lumiit yung inyong kita. Pero kung gusto nyo pong makatipid, marami pong paraan. Maraming organic matter na pwedeng gamitin, mga dumi ng hayop, compost, yung ating swamp fertilizer, mga iba't ibang klase ng tea, pwede natin ibigay sa mga tanim nating luya. So pagdating naman po sa pagdidilig, hindi kailangan araw-araw, kahit once a week, okay lang siya. Hindi siya malalanta, hindi siya mamamatay. So ganun katibay itong mga luya. Kailangan lang po ma-maintain natin yung moisture. Kung meron po kayong mga dayami or mga damo na pinagdamuhan, mga ginras cutter, pwede nyo po yan itambak dito sa ibabaw para matrap po yung moisture, hindi siya mag-evaporate. Tapos ma-maintain niya yung moisture dyan sa lupa. So, ngayon itanim na natin yung ating langkawas. So nag-prepare na po ako dito ng mga materials na gagamitin. Meron ako ditong topsoil. Hinanap ko po yung mga naipunan ng baha. Kinuha ko yung lupa sa ibabaw. Meron akong compost dito na hindi pa ganun kabulok pero magagamit na natin. Abo. Tapos pitas din tayo ng dahon ng malunggay para source ng nitrogen. So hindi natin binalik yung lupa na hinukay natin dyan kasi matigas po yun eh. So ito yung papalit natin. So dahil hindi pa po gaanong bulok yung compost, yan yung iuuna natin. Yan. Yan, i-spread nyo lang. Tapos isunod natin yung abo para kung acidic yung ating compost, ma-increase niya yung pH level. So itong abo, nakakatulong po yan para increase yung pH level. Tsaka may ano rin siya, content ng potassium, pampabulaklak tsaka pampabunga. Then next, itong malunggay, yan, tambak nyo lang yan dyan, mabilis po yan mabulok. Then ilagay nyo na yung malambot na lupa. Yan. So kailangan kasi malambot po yung lupa natin para lumaki yung rhizomes. Yan. Tapos pwede na natin itanim yung ating langkawas. Ito po may mga usbong na sa kanyang mga mata, 3 na. So mabilis lang po ito mabuhay. Ilubog nyo lang po. So kailangan po lagi nakalubog yung rhizomes para lumaki yung laman. Yan, pagka lumabas na siya ulit, tabunan nyo lang ulit ng lupa. Tapos ibuhos nyo yung abo dyan.
Then diligan na natin ng swamp fertilizer. Tapos ang sunod na dilig nito next week na. Kailangan po kasi malambot lagi yung inyong pagtataniman. So pwede yung ganitong paraan, pwede rin sa sako, pwede rin sa container, yung pinakita ko nakaraan. Tapos pwede rin kayo mag-mulch dyan ng mga damo, ng mga malunggay, yan, mga dahon ng kakawati, yan po mataas sa nitrogen para siya muna yung magbibigay ng pataba. Yan, ito po mabilis nang mabulok yung mga dahon na yan, kaya minamulch ko yung malunggay. Marami akong malunggay dito sa garden para gawing fertilizer. So ngayon meron na tayong tatlong collection, langkawas, native na luya, tsaka luyang dilaw. So dadagdagan pa natin ito ng crops na pang plant and forget, yung tanglad. Yung tanglad po ay damo na hindi rin alagain. So isisingit natin yan dyan. Kasi itong section na to, yung aking tinatawag na plant and forget section. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, palike naman, and sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!